Madalas iniisip ng mga boss na ang problema kaya umaalis ang empleyado ay dahil sa mismong tao. Pero sa totoong mundo ng leadership, mas madalas na nasa management ang ugat ng problema kaysa sa tauhan. At isang malinaw na test dyan ay pagkatapos ng annual bonus. Doon mo makikita kung leader ka ba talaga o bonus lang ang dahilan kaya sila nananatili. Kahit may bonus ang team mo kung magulo ang workflow, pabago-bago ang rules, at hindi ka nagli-lead by example, automatic bumabagal ang performance, bumababa ang moral, at naghahanap sila ng mas maayos na environment. Hindi pera ang nagpapastay ng tao, kundi maayos na pamamalakad. Isa sa pinaka-importanting prinsipyo ng leadership ay lead by example. Gusto mong punctual ang team mo? Mauna ka. Gusto mong maayos ang proseso? Ayusin mo muna. Parang military-style leadership. Bawat kilos may purpose at sinusunod ng team kung nakikita nila sa'yo. Hindi sapat ang utos lang. Kailangan nakikita. At bilang isang leader, huwag mong hayaang maging bully ang kultura ng team mo. Kapag tinawanan mo ang tao mo, kapag nagkamali, tumatawa man sila sa harap mo, naiipon ang stress sa loob niyan. Tandaan mo ito, kapag tinatawanan mo ang tao mo, tinatawanan mo rin ang sarili mong bilang isang leader. Ipakita mo na may respeto, malinaw ang patakaran, pare-pareho kayong naglalaro sa parehong rules. Pangalawa, kailangan ng structure kahit maliit ang negosyo. Hindi pwedeng wala kang malinaw na workflow, priorities, at expectations. Bawat order dapat may step-by-step process. Bawat task may malinaw na priority. Kapag walang structure, naguguluhan ang team. Bumabagal ang trabaho at bumababa ang tiwala nila sa leadership. Sa pressure at sa unexpected problems, ang disciplined decision-making ang nagiging advantage mo. Kapag wala nito, automatic poor management ang nakikita ng team. Pangatlo, accountability. Walang excuses, success man o failure, ikaw ang responsible bilang leader. Nagkamali ang sa delivery, i-acknowledge mo, ayusin mo ang proseso. Planuhin mo kung paano hindi na mauulit. I-journal mo ang bawat decision at outcome. Tanungin mo ang sarili mo kung align ba ito sa long-term goal at ano pa ang pwedeng i-improve. Kahit may annual bonus ang team mo, kapag nakikita nila inconsistency, unfairness, at kawalan ng direksyon, bababa pa rin ang moral at performance. Kaya mahalaga ang respeto, consistency, at pagiging patas sa lahat ng aksyon mo bilang isang leader. Kaya simulan mo ang 7-day leadership discipline challenge. Araw-araw, magpakita ka ng tamang halimbawa. Mag-set ng structured task list, mag-reflect sa bawat decision, makinig sa feedback ng team, ayusin ang resources, mag-journal sa pagtatapos ng araw. Tandaan mo ito, lead with discipline, grow with purpose, at igalang ang team mo. Kahit maliit na negosyo mo, kaya mong manguna. Panatilihin ang tamang direksyon at pagpalakasin ang performance ng team mo. Ang leadership, hindi posisyon, disiplina ito at nagsisimula yan sa'yo.